Ano, ang Hades na 10 na taon nang nawawala, muling lumitaw. Makinig ka, gusto kong pumili ka ng 36 na master. Sa loob ng 3 taon, kung matagumpay ang hamon, pumunta ka sa Jiangnan Martial Arts Team para sumali sa Olympic Games. Kung hindi, mananatili ka sa bundok habang buhay. 36, marami-rami rin yan. Ha? Kaya ko yan? Kampiyon sa Olympics! Parating na ako! Lumuhod ka, bata. 3 yuko kay Lolo. Kung hindi, mamamatay ka. Mga kuya, seryoso ba tayo? Sino ang nagloloko sa'yo? Okay, nakita niya lahat at umarte. Gusto ko sanang surpresahin ang baguhan, pero nakita na. Hoy, batang tu. Ipakilala ko kayo sa lahat. Ito si Lin Shin. Mula ngayon, siya ang bunso nating kapatid. Hello, bunso. Hello mga kuya. Hoy, ako rin. Mula ngayon, ako ang ate niyo. Hello ate. Ako si Lin Qianxue. Tawagin niyo na lang akong Ate Lin. Ako ang kapitan at coach nila. Ate Lin? Makinig ang lahat. Ibinigay siya sa amin ng kanyang ama. Idol niya ang Jiangnan Wushu Team. Sa hinaharap, protektahan niyo ang bunso kahit nasa kamatayan. Opo. 1, 2, 3, 4. Uy, ang team na laging huli, bukas pa rin. Siyang Guanxiang, anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Bakit ka nagkakaganyan? Hindi kita pinunta ngayon. Pero si Ji Matsumoto ay parating para sa'yo. Mas lalong hindi namin gusto yan, Jiangnan Wushu Hall. Bawal ang ninja o aso dito. Mga ginang at ginoo, huwag kayong mag-alala. Nagpunta ako para magbigay ng regalo. Dalhin mo. Isang maliit na regalo. Tanggapin niyo sana ito. Hindi ko kailangan ng galing sa Ninja Country. Alesin mo, yan. Huwag kang mag-alala, baka magustuhan mo. Mga Japanese ninja kayo, sumpa. Nandito ba kayo para manggulo? Hindi maganda ang mga taong ito. Tuani, protektahan mo si Junior Brother mamaya. Si Junior Brother, siya ay Witcher. Siya ang anak ng isang dating kakilala. Siya ang pag-asa ng Jiangnan Martial Arts. Bago yan, protektahan niyo siya gamit ang buhay niyo. Naiintindihan ko. Hoy, wag mong dibdibin. Maganda ang intensyon namin sa pagpunta dito. Hoy, tingnan nyo. Tingnan nyo ang dala ko para sa inyo. Doseng imbitasyon sa Olympic qualifier. Anong ibig sabihin nito? Simple lang ang ibig sabihin ni Ji Matsumoto kung ilalagay nyo ang plaque sa gate ng martial arts team nyo. Sa inyo na ang imbitasyon. Dapat alam nyo rin, sa 10 sunod-sunod na taon, ang team na laging huli, gaano kahalaga matanggap ang imbitasyon. Nalokohan, umalis na kayo dito. Bakit ka nagkakaganyan? Kung ayaw nyo ang plaque, pwede nyo tong gawin, basta talunin nyo ang 3 kaibigan ni Ji Matsumoto. Kukunin namin ang plaque. Sa inyo na ang imbitasyon. Kayong mga taga-Daxia, ayos ba? Anong imbitasyon? Wala akong yang nang pakialam. Babasahin ko na nga na yun. Huwag mo tayong gawin ito. Lao Era. Big Brothers. Masyadong malayo sila. Hindi mo pa nakita ito? Ang grupong ito ng mga tao ay malinaw na naghahanda upang makahanap lamang ng kasala. Narinig tungkol sa martial arts ng Daxia. Malawak at malalam. Kaya espesyal na dinala ko ang ilang kaibigan upang humingi ng payo ngayon. Ngunit ngayon, sa aking opinya, yung Daxia martial arts. Hindi lamang ang huling sa kahit ang matapang ay ang huling isa, kaya't ang plaka na ito ay perpekto para sa iyo. Hayaan mo ako at makilala ang mga ito. Huwag ilipat, ang mga taong ito ay hindi matatao, hindi katugma para sa mga ito. Lao Air, pumunta ka. Okay. Sino ka mamamatay? Ikaw din ay pumunta at natutunan ang mga trick ng kaibigan to. Oh. Hala at mamatay. Ganitong malakas, Ki. Ang taong ito ay malakas. Ang ikalawang senior brother ay hindi kanyang laban.
Ngayon ay tuturuan ko sa'yo kung paano maging isang tao. Lao Air, mag-ingat. Ikaw, Bash. Ito ba ang iyong Great Sia Martial Arts? Sa tingin ko, ito ay isang broidery ng bulaklak. Ang maliit lamang ng 3 paa kung fu na pusa. Paano mo pa rin magkaroon ng nerve upang lumahok sa mga pagsubok sa Olimpiko? Gusto kong sabihin, mas mahusay ka sa paghihiwalay at pumunta sa bahay maaga. Dog traitor. Ang marunong sa takbo ng panahon ay Junji. Yun ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba talaga naiintindihan ang mga prinsipyo? Pero ngayon, nakita ko nga iyon ngayon. Ano ang sitwasyon sa taong huling dumating? Hayaan mong matutunan ko ang mga trick mo. Isa na namang mamamatay. Mauna ka, bibigyan kita ng 3 tira. Kayabangan. Magaling? Pangatlong senior brother? Patayin ang masamang taong ito? Ang mga sinaunang pamamaraan ng boxing ay magaling. Mukhang magseseryoso na ako. Vajrapraj na skill? Pangatlong senior brother? Mag-ingat ka? Pangatlong senior brother? Matatalo siya. Impossible. Malinaw na lamang ang pangatlo. Iyon ay noong hindi pa siya gumagalaw. Ako naman ang susunod. Pangatlo, mag-ingat ka. Pangalawang senior brother, kamusta ka? Malinaw na isang palitan lang ito? Gumamit ka talaga ng walang awang paraan? Tao ka pa ba? Ang sariling kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba. Sinisisi ang iba sa pagiging masyadong mahirap. Nakakahiya ka. Hahaha. Sa mga kasanayang yan, hindi ba kayo mga sakitin? Hayop ka, hayaan mong subukan kita. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Hindi ako maaaring tumayo lang at panoorin silang magpasikat. Tulungan mo akong makabalik. Ang kung fu mong 3 paa, gusto mo pa bang sumali sa Olympics? Maghugas ka at matulog. Ang martial arts ng Daxia ay hindi kahanga-hanga. Maganda lang ang pakiramdam ko ngayon. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pumutas dito. Bibigyan kita ng imbitasyon. Lumaban ka muna sa akin. Padadalhan ko kayo ng imbitasyon. Ahahaha. Lalaban ako sa iyo. Ahahaha. Daxia Martial Arts. Talaga nga, puro kayo mga walang silbi. Wala man lang tumama. Suko na kayo. Ako ang lalaban sa kanya? Bumalik ka, hindi siya kaya ng mga kapatid. Ilang araw ka palang nag-e-ensayo. Nagpapakamatay ka lang. Kuya? Pero, Tumigil ka. Nangako ako sa kapatid ko na alagaan ka. May nangyari sa'yo, paano ako magpapaliwanag? Mga duwag. Sino pa? Kung wala nang isabit na ang plakang ito, daig muna ninyo ako. Akala niyo ba mahina ang Jiangnan? Paliwanagan mo ako? Talagang bulaklak. Bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar? Saan tayo pupunta? Siyempre, sa kama. Walang hiya. Tingnan mo to. hindi maganda. Matatalo si Ate Ling. Huwag kang mag-alala. Malakas ang kamaon niya. Pero kaya ni Ate Ling ang lakas gamit ang lambot. Bigilan lang siya. Hindi. Hindi lang malakas ang kung fu niya. Meron siyang nakatagong lakas. Hindi siya kaya ni Ate Ling. Paano mo nalaman? Nakalaban ko na siya. Bata, malugod kitang tinatanggap sumali. Pero ang Jiangnan team ay ayaw sa mayabang. Kuya, nagkamali ka ng intindi. Ako. Sige. Baka di mo alam kung saan galing ang siklop na ito. Nasa top 20 siya sa buong mundo. Kung nakalaban mo siya, baka hindi ka na makatayo at makapagsalita. Bata, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero ang martial artist dapat praktikal. Kung hindi, paano gagaling? Akala mo ba puro lakas lang ang alam ko? Ang taong ito ay maaaring palihim. Ate Ling, mag-ingat ka. Mukhang mas bagay ka pa ring matulog sa akin. Huwag kang magmalabis. Mas mabuti pang ilagay mo na lang ang plaque. Mahirap pa talagang aminin na may sakit ka.
20 taon na ang nakalipas ang mga ninuno natin, hindi basta-basta nakuha ang plake na ito. Ngayon, kahit mamatay pa ako, hindi ko hahayaan na bitayin ang 4 na salitang ito. Kung ganun, gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan. Hahaha. Ate Ling, Bumalik ka sa akin. Sabi ko, huwag kang makinig. Kailangan mo bang mamatay? kuya, maniwala ka sa akin. Kaya kong barilin ang mga masasamang to. Sa Ate Ling, ibunto ng galit. Tama na. Alam kong mahalaga sa'yo si Ate Ling. Pero heto na. Sa kwalifikasyon man o kakayahan, hindi ka pa pwede. Pigilan nyo sila. Tama na. Talo na kami. Huwag kang susuko. Pwede akong mamatay. Hinding-hindi susuko. Kawili-wili si Miss Lin. Kung ganon, magsaya ka sa kanya. Mga hayop kayo. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang isang mata ay pinakamahina sa 3. Kung hindi ka takot mamatay, hindi kita pipigilan. Team Lin, sumuko na kayo. Team Lin, hindi na namin kaya. Tumayo ka. Pwede akong mamatay. Pero hindi susuko, kahit kailan. Kung ganon, gawin niyo siyang mas kapanapanabik. Dalagang napakaganda. Magpapakita ako ng lambing at konsiderasyon sa lahat. Hindi nyo pa siguro nakita ang ganda ni Captain Liu. Ito ang ipapakita ko sa inyo. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ang katawan na ito, hayaan ko silang pahalagahan. Medyo nag-aalangan ako. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang insultuhin niyo ako. Hayop ka? Hahamunin kita? Huwag mag-aksaya ng oras pumatay sa kanya. Maging maingat. Sister Ling, huwag mag-alala. Iiwan ito sa akin dito. Li Xin, bumaba mabilis, magmadali. Pumunta si Sister Ling sa pahinga. Hindi ko inaasahan ang kung fu ng aking junior kapatid na lalaki na maging kamangha-manghay. Ang mga paglipat ng maliit na kapatid na babae ngayon, ang kanyang kung fu ay tiyak na hindi sa ilalim ng Team Ling. Hindi pa tapos ang laro. Hindi maaring pumunta sa Entay. Naintindihan ba ito ng iyong koponan ng martial arts ng Jiangnan? Gulong pumatay sa kanya para sa Mia. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng mga eksperto sa koponan ng martial arts ng Jiangnan. Hoy, susunod papayagan ko sa iyo subukan ang aking Vajra Prajna. Sino ka? Hindi mo ako naaalala sa lalong madali. Kaway. Buhit pa Sa bilisan mo. Siya ay... Ang galing mo, kapatid. Ang galing. Patayin sila. Basura na nga. Naghahanap pa ng gulo. Kung John, ano pang ginagawa mo? Patayin mo na siya para sa akin. Bakit pa parang pamilyar ang lalaking ito? Siya ba yun? Kung John, hindi mo ba ako naririnig? Patayin mo na siya para sa akin. Ibabalik ko na lang ang pera sa inyo. Hindi ko na itutuloy ang negosyong ito. Naghintay ka, Mr. Sangkun. Hindi ba't hindi nararapat ang ginagawa mo? Malalantad ito. Sino pa kaya ang makikipagnegosyo sa inyo? Nandito ako para kumita, hindi para mamatay. Paalam. Natanggap ko na ang pera mo. Payuhan kita. Umalis ka na dito kung hindi pangit ang iyong kamatayan.
Ginoong Matsumoto, sa tingin ko hindi tama ito. Bakit hindi na lang tayo umatras? Lumabas na tayo. Kailangan ko pa bang turuan mo kung paano? Ang pamilya mo, ang pamilya Siyangguan, aso lang sila ng aming kaharian ng ninja. Aso traidor. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng traidor. Hindi karapat-dapat ang taong ito sa Daxia. Mga walang silbi. Dapat kasing tigas ng bunganga mo ang kung fu mo. Matagal ka nang hindi ang pinakamababa. Kayong mga ninja, sino pa ang gustong sumubok ng Daxia kung fu namin? Ngayon, imumulat ko ang mga mata ninyo. Ahahaha, meron kang galing, binata, pero sa aming dakilang bansa ng ninja, mga langgam lang sila. Yoshiko Nishida. Bata. Ako, si Matsumoto, ay marunong kumilala ng talento. Kung sasali ka sa kaharian ko ng ninja, garantisado ang walang hanggang yaman at karangalan. Paano? Sumali sa bansa ninyo ng ninja. Nagising ka ba mula sa panaginip? Sabi sa Daxia, ang marunong umunawa ay matalino. Bakit hindi mo pag-isipan muli? Sabi sa Daxia, may araw din ang mga masama. Lalaban ka pa ba? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Miko, tara na. Tigil. Akala mo basta-basta ka na lang makakapunta rito? Lugar na pupuntahan kahit kailan? Hoy, anong gusto mo? Sabihin ko sa'yo, huwag kang makialam. Si Ginoong Matsumoto ay kaibigang dayuhan. Traidor kang aso. Kasuklam-suklam na si Matsumoto. Mas kasuklam-suklam ka pa kaysa kay Matsumoto. Ano pa ang gusto mo? Naipadala na rin sa'yo ang imbitasyon. Iwan mo sa akin ang plake na yan. Ahahaha. Gusto mo ba? Kung gayon, ibibigay ko na sa'yo. Ililigpit mo ang basurang ito at itapon. Balik mo ang iyong Ninja Nation. Huwag kang lalayo. Ano na ang lagay ni G. Matsumoto? Ano? Gusto mong ulitin ko? Ikaw. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ikaw ang mag-asikaso ng basurang ito. Magbabayad ka sa akin mamaya. Tanda kita. Miko. Tara na. Bah, traidor. Lumayas ka. Salamat sa iyo ngayon, junior brother. Ang galing mo kanina. Pamilya tayo. Walang anuman. Kamusta na kaya si Ate Lynn ngayon? Huwag kang mag-alala kahit malubha siya. Walang panganib sa buhay niya. Magpahinga lang siya ng kaunti. Mabuti naman. Ang bigat ng mga halimaw na yon. Sana bumaril ako kanina pa. Salubungin ang Arsobispo. Anong ginagawa mo? Tumayo ka. Matapos ipagkanulo si Hades noon, hindi na nakabawi ang Jiangnan team. Nagdusa kami sa kahihiyan. Kung hindi dahil sa pagsisikap ni Ate Ling, baka matagal na kaming nagsara. Ang Jiangnan Wushu team namin, isa na kaming katatawanan ngayon. Tawag nila sa amin ay mga bears. Hindi namin matanggap ito. Ngayon nandito ka na. Nakikita na namin ang pag-asa. Kaya, maging head coach ka namin. Ibalik mo sa amin ang lahat ng nawala. Ibalik mo sa amin ang aming dignidad. Ay humingi sa obispo upang dalhin kami pabalik sa aming dignidad. Pagkatapos, nangangako ako. Mabuti, tingnan natin kung sino ang matapang na bully ang aming Jiangnan Wushu team muli sa hinaharap. Chief Teacher, ang kompetisyon ng kwalipikasyong olimpiko, dalhin mo kami sa iyo magsikap upang makakuha ng 3 sa tuktok. Kumuha ng kwalipikasyong olimpiko. Okay, kaya sa oras na ito, alamin nila kung gaano kapangyarihan ang aming koponan ng martial arts ng Jiangnan. Hindi ako tatanggapin ng pagkatalo kahit namamatay ako. Kapitan Lin, gising ka. Ano ang tungkol sa maliit na junior brother? Paano siya? Sister Ling, gising ka. Punong guro. Punong guro. Leader ng team, salamat sa maliit na junior brother na naging tide bago. Ang mga ninja, kung hindi, ang aming koponan ng martial arts ng Jiangnan ay mawawalan. Hindi ko inaasahan ang aming maliit na junior kapatid na lalaki ay isang peerless master. Sa oras na yon, Captain Ling, hindi ka pa nag-missing up. Ginagawa namin ang aming sariling mga claims ay humingi ng maliit na kapatid na lalaki na maging aming punong instruktor, mangyaring patawad sa akin. Sister Ling, mangyaring huwag maling maintindihan. Sa oras na yon, ikaw at ilang matandang kapatid na lalaki ay hindi gising, Big Brother, at sila tuktok sa lupa mo, Len. Hindi kailangang sabihin na intindihan ko, maliit na kapatid na lalaki. Hindi. Head instructor, mula ngayon,
Ang aming koponan ng Jiangnan Wushu ay umaasa sa'yo. Hindi. Bago ako dito, paano ako makaupo sa posisyon na ito ng punong guro? Wala akong pagpipilian, ngunit sa... Nagdurusa kami sa mga taon. Gumagarap kami ng araw kapag maaari nating hawakan ang aming ulo, mataas at pakiramdam ng pagmamataw. Ngayon, bilang leader at coach ng Jiangnan Wushu team, nagmamakaawa ako sa iyo na maglingkod bilang aming guro. Mangyaring. Aw! Bueno, dahil pinagkakatiwalaan mo ako, pagkatapos ay kukuha ko ang posisyon ng ulo ng relihiyon sa mula ngayon habang nandito ako. Walang iba pa pinapayagan. Dare to bully ang aming koponan ng Jiangnan Wushu. Diyos ng mga ninuno, gabayan niyo kami. Magandang araw sa inyong lahat. Handa akong maging leader ng ating grupo. Gagawin ko ang lahat para muling mapasikat ang Jiangnan Wushu. Isulong ang Daxia Wushu. Itaas ang karangalan ng ating bansa. Jiangnan Wushu. Itaas ang karangalan ng ating bansa. 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 May dalawa akong gagawin. Una, kumuha ng tiket sa Olympics. Pangalawa, hanapin ang traitor noon, maghiganti at purahin ang kahihiyan. Guro, ito ang unang dapat gawin. Gawin natin ang sinabi mo. Maghihiganti lang naman. Hindi kami nagmamadali. Teka muna. Ha? Bakit? Kahit hanapin din natin ang traitor ngayon, guro. Wow, walang minsan tayong laban na Naglakas ang traitor noon, siguro ay mas malakas pa sa hari ng impyerno, Chet. At saka sa mga nakalipas na taon, wala tayong laban sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na tayo maghihigante? Hindi alam ng guro na noong araw nag-iwan ng salita ang hari para sa paghihigante. Mag-iiwan siya ng bakas ng kamay sa bato para talunin ang traidor. Pero ngayon, ilang taon na ang lumipas, walang bakas sa bato. Ito ba ang sinasabi mo? Oo. Guro, ito ang pamana mo. Kahit nandito ang hari ng impyerno, baka hindi siya kasing lakas ng guro. Wala akong pakialam kung sino ang traidor na yan kahit may 3 siyang ulo at 6 na kamay. Pagbabayaran niya ang ginawa niya. Nako, Ginoong Matsumoto. No, hindi lang sa atin nakasalalay. Hindi rin namin kilala ang Jiangnan team na punta siya sa ganitong bagay. Oo, totoo ang sinabi ng tatay ko. Ginoong Matsumoto, ang Jiangnan Martial Arts team na ito, talaga nga ang pinakahuli sa lahat ng team sa Daxia. Sino ang mag-aakalang may ganito rito? Ginoong Matsumoto, patawarin niyo ako. Huwag mo nang isipin. Tignan mo ang pagkontra mo sa Great Ninja sa ibabaw ng buong pusong pagiging tapat. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat, Ginoong Matsuki. Salamat, Ginoong Matsumoto. Sayang ang plano ko. Balak kong hanapin ang pinakamahina para pigilan ng Great Xia Martial Arts. Para hindi sila sumali sa Olympics. Sayang. Hindi na kailangan. Ginoong Matsumoto, huwag kang mag-alala. Noong nakaraan ay dahil sa kapabayaan namin, kaya nakatakas ang grupo. Pero sa susunod na qualifying round, hindi ko sila palulupsutin. Harapin sila sa tryouts. Oo, basta maglakas loob silang pumunta, hindi ko sila palalabasin ng nakatayo. Gayunpaman, hindi basta-basta. Kung hindi mo siya mapapagaling, hindi lang hindi makaganti. Pagpus, makakasali pa siya sa Olympics. Hindi ba talo tayo? Ginoong Matsumoto, huwag kang mag-alala. Hindi pa man nakapasok sa Olympics. Ang hirap manalo. Kahit manalo sila. Sa kakayahan ko, hindi ko sila palalabasin ng buhay. Ginoong Matsumoto, hindi mo alam. Ang dating chief instructor ng Jiangnan, kaibigan siya ng pamilya Shangguan. Matalik na kaibigan. Yung mga walang kwenta na yon, sa paningin niya, langaw lang sila. Hindi ko sila papapasukin. Gamitin mo ang lahat ng paraan, huwag siyang papasukin sa Olympics. Kung mabigo ito, hindi na kailangan ang Shangguan. Kinagagalak kitang makilala. Kumusta ang lahat? Huwag kang mag-alala, Dad. Ngayon hindi ko sila pinayagang sumali. Sa gabay ng guro nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko
ay gumaling ako. Ako ang mangunguna mamaya. Parang ikaw lang ang umunlad sa martial arts. Sino ba ang hindi gumaling? Hindi ikaw ang mangunguna. Sa tingin ko, hindi ka kumbinsido. Lausan amtid, magpakitang gilas muna tayo. Subukan mo lang, baka hindi mo kaya. Tama na, itigil nyo na. Ang martial arts exchange meeting na ito ay mahalaga. Seryosohin nating lahat. Sundin ang ayos ng guro. Gets. Malapit na. Magmadali na tayo. Yo! Kayo ang Jiangnan Wushu team? Kalokohan, nakasulat nga dyan. Hindi mo ba naiintindihan? Bilisan nyo at papasukin nyo kami. Gusto niyong pumasok? Kung ganun, paumanhin. Uy, hindi dyan. Kung gusto niyong pumasok, dyan lang. Butas ng aso. Anong ibig mong sabihin? Ang Jiangnan Wushu team nyo ay laging hulid. Anong tawag ulit? Bear team. Ang bear team nyo ay hindi diyan papasok. Saan kayo papasok? Ulitin mo mga... Ang sabihin mo ulit. Anong ginagawa mo? Nanununtok ka pa rin. Alam mo ba kung anong lugar to? Subukan mo akong hawakan. Sasabihin ko sa'yo, nananakit ng staff. Agad kitang i-disqualify sa kompetisyon. Anong nangyari? Oops. Yeah. Gusto mo pa rin akong suntukin? Suntukin mo to. Ako. Lord. Mga hampas lupa, paano kayo nagkaroon ng lakas ng loob na sumali? Ang Jiangnan Wushu team namin ay laging huli. Pero sa pagkakataong ito, hawak namin ang imbitasyon mula sa organizer para sumali. Kaya padaanin nyo kami. Hindi ba sinabi ko na ang pinto ng kulungan na yan ay bukas para sa inyo? Kung gusto nyong pumasok, sige. Payo ko lang, huwag kayong sumobra. Anong problema? Hindi ko kayo papapasukin ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Ano? Ikaw. Huwag kang magpadalos-dalos. Kapag nanuntok ka, madi-disqualify tayo sa kompetisyon. Sabi ko sa inyo kayo lang. Isa lang kayo sa Jiangnan Martial Arts teams. Duwag, hahaha, payo ko sa inyo. Hanapin nyo na ang butas at pumasok. Huwag kayong magpagawa ng kahihiyan dito. Gumulong. Kuya, ako ang head teacher ng Jiangnan Wushu. Payo ko sa'yo, umalis ka sa daan. Yo, Chief. Hoy, ang Jiangnan Martial Arts team nyo, wala na ba kayong mahanap na iba? Bakit ang batang-bata ang head instructor nyo? Bata, dalhin mo na lang ang mga duwag mo sa kulungan. Kung magaling kayong gumapang, matutuwa ako. Baka bigyan ko kayo ng buto. Umahamon ka ng kamatayan? Oh, nako. Putang ina, kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, wala akong ibibigay sa'yo. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong gawin kung may gagawa ng aksyon. Mawawalan tayo ng karapatan. Sabi ko, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang insultuhin muli ang Jiangnan. Baka hindi tayo sumali, pero may dignidad. Kailangan natin... Hindi ba't ito ang Jiangnan Wushu team? Paano kayo naglakas loob pumunta? Master Shangguan, tingnan nyo, nananakit pa sila. Kailangan mo akong tulungan. Nambubugbog ng staff. Ang kapal ng mukha. Nininsulto niya muna kami, nagsimula pa lang kami. Ayokong marinig yan. Ang alam ko lang, nanakit kayo. Ayon sa mga patakaran, madi-disqualify kayo sa kompetisyon. Shangguan Xiang, huwag kang lumayo. Sobra na. Sumusunod din ako sa mga patakaran. Kung hindi kayo sang-ayon, pumunta kayo sa organizer. Pero pwede rin kayong umapela sa akin. Dahil kami, ang pamilya Shangguan, isa niyan sa mga pangunahing salarin. Traidor kang aso. Subukan mong magsalita ulit, Mac. Bilang pang-aabuso sa staff, hindi rin kayo makakasali sa susunod na Olympics. Tama na. Anong problema? Gusto nyo pang manakit? Huwag nyong kalimutan kung anong lugar ito. Maglakas loob kayong gumawa ng gulo dito. Huwag nyo ngang isipin ang umalis. Talaga? Hindi kayo natuto nung nakaraan? Kung gayon, ngayon bibigyan ko kayo ng isa pang... Sandali lang. Ikaw pala, anong gusto? Sangkun, iniwan mo kaming mag-isa noon. Galit na galit si G. Matsumoto. Paano ka naglakas loob na pumunta ngayon? Anong gusto mong gawin? Sinuntok ko siya kanina. Wala silang kinalaman dito. Nagkamali ka ba ng ininom na gamot? Ulitin ko. Sinuntok ko siya kanina. Wala silang kinalaman dito. Kaya hindi mo sila pwedeng i-disqualify. Nagsisinungaling ka ba ng dilat ang mga mata mo? Obvious naman na sila ang unang gumalaw. Sinong nakakita? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Alam mo ba ang consequences ng ginagawa mo? Hindi ako interesado sa consequences sa akin, pero alam ko kung hindi ka bibitaw,
Hangit ang consequences mo. Ha. Dahil gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita, eto na. Bakit mo kami tinutulungan? Mga tagaday, anong trick ang gagawin nyo? Nung nakaraan, tinulungan ko ang ninja. Anong ibig sabihin nito? Hoy, excuse me po? Anong ibig sabihin nito? Ang totoo, hindi ako Tay. Ako ay isang... Ano ba? Galing ka sa Daxia. Ang tunay kong pangalan ay Duan Kun. Mandirigma rin ang aking ama. Nung bata pa ako, sumama ako sa ama ko sa Thailand para magsanay. Tapos may isang beses na nakipaglaban ang ama ko. Binugbog siya hanggang mamatay. Kaya naging tuta ka ng mga ninja. Ang pumatay sa ama ko ay galing sa Ninja Nation pagkatapos ng maraming taon ng kahihiyan. Para lang makaganti sa ama ko. Malaki ang kinalaman ng mamamatay tao kay Matsumoto. Kaya nagpaiwan ka kay Matsumoto? Oo. Pero ang lakas ng mamamatay tao ay hindi sukat akalain. Talagang hindi ko siya kaya. Kaya gusto mong tulungan kitang maghigante? Oo. Bilangin mo itong pagkakataong ito. 3 beses na tayong nagkita. Ikaw lang ang may kakayahang makapagpabawi sa akin. Pero ang mga salitang ito ay galing lang sa bibig mo. Sino ang nakakaalam kung totoo ba ito o hindi? Itim na batong Jade, ikaw ang itim na dragon. Itim na dragon. Nitong mga nakaraang taon, ang Great Xia Martial Arts ay tinulungan ng mga misteryosong tao. Ang Jiangnan Martial Arts Team ay tinulungan din ng maraming beses. Kung hindi dahil sa itim na dragon, harapin ang pahirap ng pagkalipol. Kaya ikaw ang itim na dragon, grasya ng pagliligtas ng buhay. Tanggapin mo ang aking pagsamba. Ako, hindi pwede. Hindi pwede. Bagaman ako ay tuta ng mga ninja, hindi ko nakalimutan na ako ay katutubo ng Daxia. Pinuno, hindi lang isang tao ang nailigtas ng itim na dragon. Nailigtas din niya ang buong Jiangnan Martial Arts Team. Tiniis mo ang kahihiyan ng maraming taon pero hindi niya nakalimutan na siya ay mula Daxia. Bukod pa rito, may utang na loob pa sa Jiangnan. Paano ako manonood lang? Ano ang ibig sabihin ng Zongjiao? Maligayang pagdating sa Jiangnan Wushu Team. Salamat, punong guro. Hahaha, kapatid na Black Dragon, tunay kong pangalan, apelyido rin Duan, pareho pa rin tayong pamilya. Mula ngayon, magkakapatid na ang turingan. Mahusay. Maligayang pagdating. Nadagdagan ng malakas na general ang team, parang nagdagdag ng pakpak sa tigre. Magsisimula ni ngayon. Bumalik ako bilang isang Daxia na may dignidad. Ang pangalan ko ay Duan Kun. Okay, hahaha. Oh, mas mabuti na rin. Mukhang komportable pa rin ang hairstyle na ito. Okay, malapit na ang oras. Pumasok na tayo. Sige, bilisan natin. Hello, kami ang Jiangnan Wushu Team. Bakit ngayon lang kayo dumating? Umabot na sa ika-4 na round ang competition. Ano? Ayon kami sa oras na ipinabatid, dumating sa tamang oras. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo mismo. Okay? Idineklara ko ang Yukon na panalo. Anong ibig mong sabihin? Ngayong inabante ang laban, bakit walang nag-abiso sa amin? Hindi, ang laban ay ginanap sa normal na oras. Kalokohan, bakit inabante ang laban? Sa tingin ko, sinadya mo ito. Ahahaha. Anong problema? Gusto mo pa ba? Bakit hindi pa sapat yun kanina, ha? Siyangguan siyang traidor kang aso, kaya ikaw na naman pala o... Pinipigilan mo kaming lumaban kung hindi ako nagkakamali. Yun ang ibig sabihin ng mga ninja. Tama. Padadalhan kita ng mensahe. Ang taong nakakaunawa sa panahon ay matalino. Naiintindihan mo ba? Kalabanin mo sila, hindi ka magtatapos ng maayos. Kaya nagpapakaso ka sa iba. Ikaw. Ahaha. Ayoko magsalita ng walang kwenta sa'yo. Huwag mo nang isipin na sasali ka sa laban. Huli ang Jiangnan Wushu Team. Diskwalipikado. Teka muna. Anong meron? Gusto mo pa bang magloko? Nakalusot ka kanina. Hindi ka na magiging swerte ngayon. Ang kompetisyong ito, parang kung hindi ka huli, diskwalipikado ka. Parang walang ganyang patakaran.
Anong kalokohan yan? Bilisan nyo at ayusin ang laban. Traidor, nabigo na naman ang plano mo? Inayaan mo bang maipit ang ulo mo sa pinto? Anong tingin mo? Makakamit ba nito ang tunay mong layunin? Mali. Anong ibig mong sabihin? Nasa huling laban na ang laro dahil huli ka. Ang unang 4 na laro ay may 0 puntos. Gusto mo pa bang manalo sa puntos mula sa huling laro? Kontrabida, di ka ba natatakot sa ganti? Ako'y gumaganti. Ikaw ay laban sa akin. Makukuha mo ang iyong parusa. Ikaw. Lumiko ka sa kanan paglabas mo. Walang paghahatid. Ngayong nandito na tayo, hindi ako susuko ng basta-basta. Gusto ko sanang ayusin ng 2 senior ang isang kompetisyon para sa amin. Huling round na lang ang natitira. Kahit manalo ka pa, hindi ba sapat ang puntos? Bakit ka nagdurusa? Hoy, importante ang resulta ng laro. Ngunit mas mahalaga ang diwa ng martial arts. Schedule ang isa pa para sa kanila. Sige, maghanda ka. Ikaw na sa susunod na round. Ang susunod na laro ay lalaruin ng koponan ng Jiangnan laban sa koponan ng Mountains and Rivers. Hindi ba ito ang Jiangnan Wushu team? Sila ay nasa ilalim bawat taon. Paano ito lumitaw dito? May mga kakaibang bagay na nangyayari bawat taon. Ang pinakasariwa ngayong taon. Ang mga Bears ay maaaring sumali sa laro, Narito ang senior brother galing sa Jiangnan Martial Arts Team, Duan Ye. Bumaba ka. Huwag kang mahiya. Yung mga Bears ay nandito para mabugbog, tama? Nandito rin ang mga Bears. Nakakahiya na magkaroon ng kalaban na katulad mo. Iminumungkahi ko na bumaba ka na upang maiwasan ang mabugbog. Pakiusap. Yo, mukhang mabubugbog ka ngayon. Okay, makikipaglaro ako sa'yo. Ngunit kaya kong gawin ito ng gusto. Pugutan kita ng paa. Huwag mo akong sisihin. Okay. Tama ka ba? Mocha, mga meron ka pa rin 2 brush eh. Nagiging seryoso ako. Tingnan ang trick. Meron kang 2 brush eh. Kinuha ko ito. Win, mabuti kamanghamangan. At ay pinahayag to explore ang koponar ng martial arts ng Jiangnan ang nagpagi. Okay. Nanalo ang Jiangnan Wushu team. Okay. Nanalo ang Jiangnan Wushu team. Win! Win! Jiangnan Martial Arts team, nanalo. Jiangnan Martial Arts team, nanalo. Jiangnan Martial Arts team, nanalo. Galing talaga. Ang tagal ko nang hindi naglaro ng ganito. Sa pagkakataong ito, nakabawi rin. Yop. Mukhang minamaliit kita. Huwag kang masyadong magsaya. Tingnan natin ang mga puntos. Isang pwesto na lang ang layo mo sa huli. Kahit manalo ka ulit, nasa ilalim ka pa rin. Wala kang pakialam. Hindi namin kasalanan na nasa ilalim kami. Kahit na nasa ilalim kami, sa larong ito, pinakita namin ang galing ng Jiangnan Wushu. Yo, ganun ba? Kaya congrats. Pero nasa ilalim ka pa rin. Pumanghuli pa rin. Sa iskor mong yan, Saka, paano ka makakasali sa Olympics? Umuwi ka na lang? Traidor. Dapat sa'yo. Hinihiwa ng libo. Hiwain mo na ako. Sige, hiwain mo ako. Wala kang lakas ng loob. Bear team. Ang susunod na lilitaw ay ang head teacher, Lin Shin. Bakit mukhang baguhan to? Hindi ko pa nakita. Anong nangyari sa Jiangnan Martial Arts? Bakit bata pa ang head coach? Bakit pamilyar ang batang to? Hindi ko rin alam. Parang nakita ko na siya. Naalala ko na kamukha niya si Haring Impyerno dati.
Talaga, ang mga kilay na yan at tindig, parang katulad ng epekto ng Haring Impyerno nun. Tingnan muna natin kung ano ang kaya niya. Kapag inanunsyo ko na ang susunod na kalahok, gusto kong tanungin ang batang guro ng Jiangnan Wushu Team. Isang tanong? Sige, ituloy mo. Walang tanong. Ang pagganap ng Jiangnan Martial Arts Team niyo ay kahanga-hanga. Ang inyong kung fu at diwa ay bumihag sa lahat ng naririto. Kahit umalis na kayo ngayon, walang tatawa sa inyo. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na. Ang kalaban nyo ay hindi pangkaraniwan. Kung makalaban nyo siya, kayo ay mapapatay o masasaktan. Kahit swertehin kayo at manalo, hindi pa rin magbabago ang katotohanang nasa ilalim kayo. Tama, pero may problema ako. Sabihin mo, Ayon sa regulasyon ng kompetisyon, makakakuha ng puntos sa bawat talo, okay? ganun ba? Pero hindi kayo naglaro sa unang 4 na rounds, ang puntos ay 0, hindi bale kung manalo kayo. Pero walang patakaran para sa kompetisyon, isa lang ang pwedeng kalabanin sa isang laro. Anong ibig mong sabihin? Sa larong ito, may 29 na teams na pwedeng pumasok sa finals. Kung tatalunin ko silang dalawa sa isang laro, makakakuha ako ng sapat na puntos. Ano? Hahamunin mo ang 29 na teams? Hey, ikaw na lalaking mabalahibo, sinasabi mo ito? Hindi mo ba kami sineryoso? Isa laban sa 29 at itong 29 na grupo, lahat sila ay mga dalubhasa na umabot sa finals. Pwedeng sabihin ito, bobo o sawang-sawa na sa buhay. Ang laki ng hininga. Hindi ka natatakot magpakita ng dila? Isang mabalahibong batang hindi alam ang mundo at sa tingin ko, dapat bumaba ka na agad. Ayon sa regulasyon, pwede ko ba itong gawin? Na walang ganong probisyon sa mga patakaran, isa lang ang pwedeng kalaban sa bawat laro. Kaya inanunsyo ko na ang aplikasyon ng Jiangnan Wushu Team ay aprobado. Gusto mo ba talagang harapin ng 29 na taong mag-isa? Bata, mag-isip ka muna bago magsalita. Papatayin ka nito. Dalawang referee, magsisimula na ba tayo? Sayang naman at bata pa. Magsimula na tayo. Hindi ako, ikaw ang susunod. Mga instruktor, napag-usapan na ito ng Jiangnan Martial Arts Team. Kung hindi ka lalaban ulit, ibig sabihin ay inaamin ang pagkatalo. Mga batang may dilaw na bibig, hayaan mong matutunan ko ang mga trick mo. Ano pang hinihintay niyo? Pagkatapos nito lumabas, saan natin ilalagay ang mukha natin sa hinaharap? Mga punong instruktor, magbigay liwanag. Sige, humingi ka nito. Huwag kang matakot. Kaunti na lang ang hininga niya. Nagpapanggap lang siya. Basta't tagalan natin siya, pababa rin siya, taas. Mga punong instruktor, pangako. Punong instruktor. Mandurugas, nandaya ka. Charles, Teka, parang hindi tama. anong nangyayari? Tingnan niyo ang guro, kalmado ang hininga, kumilos ng mahinahon. Mukhang hindi siya nasaktan. Kung gayon siya ay, Huwag kang mag-alala. Maghintay at tingnan natin. Anong ginagawa mo? Sinong nagputos gumamit ng kutsilyo? Isa itong kompetisyon, hindi pagpatay. Nakakainis na bagay. Saang martial arts hall ka galing? Kunin mo iyan para sa akin. Sandali lang. Ilegal na gumamit ng patalim ang dalawang to. Malubhang paglabag sa regulasyon. Ipapatanggal habang buhay at ipapadala sa mga departamento. Pero malubhang nasugatan ang hangnan, hindi na makakalaban ayon sa regulasyon. Otomatiko nang matatanggal ang hangnan. putol, nandaya naman kayo. Ngayon, gusto nila tayong tanggalin. Walang ganyang katotohanan sa mundo. Sumusunod din ako sa mga patakaran. Anong problema? Ikaw, Ipahayag ng mga referee ang resulta. Ipinapahayag ko. Sandali lang. Sinong nagsabi na hindi na ako makakalaban? Mga Ginoo, napakabait ninyo. Dalawang senior, pwede na ba naming i-anunsyo ang resulta? Pinapahayag. Sa larong ito, panalo ang Jiangnan Samurai. punong guro, kahanga-hanga. Ang galing! Makakapunta na tayo sa Olympics. Ang Jiangnan Martial Arts Team ko, hinintay ito. Punong guro makapangyarihan. Punong guro, kahanga-hanga. Bigo ang sabwatan ng traidor na aso. Siyang guwan? Siyang pasensya na? Bigo ang iyong pag-iisip.
Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Traitor ka, todo-todo para sa iyong amo. Paano mo ako tatangkain patayin? Meron ka bang ebidensya? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Sa tingin ko, dapat alam nila dalawa. Sabihin ninyo ng isa-isa. Paano niya kayo inutusan o papatulugin ko kayo sa kabaong? Patawarin mo ako, sasabihin namin ang lahat, Lahat. Walang awang talaga ang dalawang to. Hindi sila dapat umakyat sa langit. May humila sa kanila pababa. Ginoong Lin, ako si Xiang Guanhong. Tinuruan ko ng leksyon ang dalawang to. Huwag kang magpanggap na mabait. Pinapatay mo ang mga tao. Anong yung nangyari ngayon? Dapat magpaliwanag ka. Ginoong Lin, mga miyembro mo ba ang mga ito? Mukhang nagkamali sila sa akin. Ikaw ang punong tagasanay. Dapat alam nila magsalita ka ng may ebidensya. Kung hindi, paninirang puri yan. Hindi ba? Xiang Guanhong, wala kang hiya. Alam ba yan ang nanay mo? Ikaw? Ang pinuno ng pamilyang Xiangguan bilang isa sa mga nag-organisa ng pagsubok na ito, katarungan at pagiging patas. Walang kinikilingang pagpapatupad ng batas. Hangang-hanga ako. Instructor Lin, walang anuman. Ito ang dapat kong gawin. Walang problema. Pero salamat sa pinuno ng pamilyang Xiangguan, nakapasok lang kami sa Olympics. Sa tingin ko, dapat pag-isipan mo na, yan, paano mo haharapin ang iyong master? Ikaw. Ay, oo nga pala. Naniniwala akong ang master mo ay katulad ko, magpatupad ng katarungan laban sa pamilyang Xiangguan. Okay? Tara na. Tara na. Xiang Guanhong, anong ibig mong sabihin? Mga giliw. Maari bang tumigil muna tapos na ang opisyal na kompetisyon? Dahil ang pagganap ng lahat ay kahanga-hanga, hindi ito natatapos. Kaya't manatili po kayo, magkaroon tayo ng isa pang laban. Kung ikukumpara na, buksan mo na ang pinto. Pamilya Xiangguan, ginagawa ninyo ang kasuklam-suklam na bagay na ito. May mukha pa kayong makipagkompetensya sa amin? Walang hiya ang pamilya Xiangguan. Hoy. Mukhang hindi ninyo ako pagbibigyan. Sige, ayos lang kung hindi ninyo ako pagbigyan. Pero may kaibigan ako na ayaw maggalit. Wala akong pakialam kung masaya ang kaibigan mo. Hindi ako ang kanyang ama. Kailangan mo ba siyang palayawin? Xiang Guanhong, bakit ka tumatawa? Nakakatawa ang paraan ng paglapit mo sa kamatayan. Xiang Guanhong, anong ibig mong sabihin? Makinig ka. Dumating na siya. Natatakot ako. Lao Hui, may gustong maging ninong mo. Hindi ako interesado sa taong yan. Saan galing ang mabahong pulubi? Umalis ka diyan. Huwag mo akong pilitin. Umalis ka diyan. Ano ka ba? Manatili o mamatay. Halik ka na. Takbo. Huwag kayong magpanik, kaibigan ko. Gusto lang niyang makipag-usap sa inyo. Pero kung ayaw nyo, pwede rin pirmahan nyo lang ito. Garantisado ko yan, lahat kayo makakalabas ng ligtas. Gusto niyong talikuran namin ng Olympics. Xiang Guanhong, anong ibig mong sabihin? Bakit ka ganyan, Xiang Guanhong? Hoy, kalma lang kayo. Tingnan nyo muna ako. Ang kompetisyong ito, pinansyal na suporta mula kay Ji Matsumoto. Kaya ito napakagarbo. Umaasa si Ji Matsumoto na maging mas matatag ang pagkakaibigan ng Daxia at Dong Ninja. Tumahimik kayong lahat. Tayong taga siya, palaging uunahin ang pagkakaibigan. Pangalawa ang laban, dahil todo suporta si Ji Matsumoto, hindi ba't dapat akong gumawa ng paraan? Sinungaling. Gusto mong talikuran namin ang selection kung hindi nyo kami papatayin. Xiang Guanhong, ang sama mo. Akala mo mapipigilan mo kami. Tingnan natin ang lumang bagay na ito. Lumang bagay, gawin mo na. Pangalawang anak. Ang bastos mo pa rin. Sino ka? Lumuhod ka pag nakita mo ang drill instructor. Ikaw ang instructor. Traitor ka, sa wakas nagpakita ka. May utang ka sa Jiangnan Martial Arts Team. Magbabayad ka ng dugo. Naalala ko tinuruan kita noon. Bilang mandirigma, puso mo'y dapat payapa. Layunin mo'y talunin ang kalaban. Imbes na magalit. Nakalimutan mo na ba? Kalokohan! Anong karapatan mong traidor na akusahan kami? Huwag kayong magsayang ng oras sa traidor na yan. Patayin na natin ang bastardong to. Maghiganti tayo para sa punong instruktor. Sandali, wala kayong laban sa kanya.
Instruktor, ayos lang po kayo? Xiao Xue, ikaw ang pinakakontento sa mga disipulo. Sana lahat kasing kalmado mo. Ayos sana yon. Kung dati yon, makatanggap ng papuri mula sa instruktor, masayang masaya ako. Pero ngayon, nakakasuka. Sa mga nakaraang taon, gusto kitang tanungin ng personal. Bakit mo kami tinraidor? Kamatayan para sa pera. Yung mga ibon namamatay para sa pagkain. Hindi mo ba maintindihan ang simpleng katotohanan? Isang mapanlait na traidor, mga walang hiyang salita galing sa'yo. Hindi ka man lang kumukura. Ang Hades at ikaw ay hindi matibay na pagkakaibigan. Emosyon lang yan ng mahihina. Tandaan nyo, ang may lakas lang ang makakapagpaliwanag sa'yo. Gaya ngayon, sa tingin mo may saysay pa ang sasabihin ko. Sira. Gaya ng inaasahan sa isang instruktor, may punto talaga ang sinasabi mo. Punong instruktor. Siyang banal na kapangyarihan ay introvert, matatag na hininga, may kaunting kahulugan ng pagiging punong instruktora. Salamat para sa iyong komplementan. Ito lamang sa aking unang araw bilang punong guro, sinabi ko sa lahat. Kailangan kong gumawa ng dalawang bagay. Una na, pinangunahan ng Jiangnan Wushu Team sa palarong Olimpiko. Pangalawa, upang manghihiganti ang Jiangnan Wushu Team at Hades. Talaga? Tulad ng isang backbone, gumawa lamang ng isang nakamamatay na pagkakamali. Anong pagkakamali? Grand Patriarch, nakakain, sneak attack. Ito ang nakamamatay na pagkakamali. Ngayon na ginawa mo ang iyong isip upang patayin ang iyong laban, hanapin ang mga pagkakataan, bigyan ang laban ng isang nakamamatay na sunton sa halip na maging salita at pahintulutan ang laban na kumuha ng nangunguna. Salamat para sa iyong payo. Hahaha, mayroon kang malinaw na landas pero hindi mo tinatahak. Kailangan mong itulak ang sarili mo sa isang patay na dulo. At saka, Jiangnan Wushu Team, biro. Tinoon, yung nakakaalarm sa kasalukuyang kalagayan ay Junji. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung susunod ka sa pamilya Shangguan ngayon para hindi ka mamatay. Kalokohan. Sa tingin mo ba, lahat kami ay katulad ng traidor na to? Kahit ibigay pa namin ang buhay namin ngayon, hindi kami kailanman yuyuko sa inyo. Matigas ang ulo. Laokoy, gawin na natin. Lahat ng disipulo ng Jiangnan Wushu Team, makinig at harapin ang kalaban. Nagmamalaki sa sariling lakas. Hindi mo naman siguro iniisip na magkakaroon ka pa ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Kaya naming mamatay. Pero ang diwa ng aming Jiangnan Martial Arts Team ay mabubuhay magpakailanman. Para sa inyo, ito ay tatagal magpakailanman. Kasuklam-suklam sa mga henerasyon. Ahahaba. Ang kasaysayan ay sinusulat ng mga nagwawagi. Mamamatay kayo ngayon. Kayo ang mabaho magpakailanman. Laokoy, bigyan mo sila ng areglo. Sige. Sino ba kayo? Unying palad. Sino ka ba talaga ay? Ano itong uning palad? Hindi ba ito ang original na palad na ginawa ni Hades noon? Pagbagsak ni Pluto, nawala na ang teknikong ito. Paano niya nagawa ang teknikong ito? Coach, anong nangyayari? Paano mo natutunan ang unying palad? Nang turuan ako ng teknikong ito ng tatay ko, Tianbo palad pala ang ibig niyang sabihin. Baka may koneksyon ang tatay ko kay Hades, may itinatagong lihim. Punong tagapagsanay. Matandang Kui, anong lagay mo? Kaya mo pa ba? Niloko ako ng batang to. Hintayin niyo ako ng 5 minuto. Ayusin mo ang hinga mo. Babalikan kita. 5 minuto? Nagbibiro ka ba? Larga na. Pasensya na kayo. Mukhang hindi kayo makakaalis ngayon. Shangguan Hong, anong kapalit sa pagiging tuta ng East Ninja? Naging aso ka pa nila. Hindi ka ba natatakot mapuruhan ng kidlat? Kidlat? Pampalubag loob lang yan ng mga duwag. Mula pa noon, nakita mo na bang mamilatok ng masamang tao? Anong sinabi mo tungkol sa akin? Aso daw ako, hindi kita pagtatalunan. Anong masama sa pagiging aso? May masama bang maging asong may magandang buhay kumpara sa inyong mga lugmok? Sa mundong ito, walang pagkakakilanlan, walang estado, kahit dignidad wala. Anong pinagkaiba niyo sa mga Tumigil ka? Nakakahiya ang mukha ko sa Daxia dahil sa mga katulad mo. Anong kinalaman ng mukha ng Great Xia sa akin? Sarili kong mukha ang inaalagaan ko. Ang iba ay walang kwenta. Mga kapatid, batikos lang tayo, Nila. Di lang ang kalokohang usapan. Ibigay mo sa akin. Tingnan natin sinong may lakas ng loob. Sangkon, anong gusto mo? Malis ka sa daan o maghintay kang kunin ang bangkay ng anak mo. Sandali lang. Sangkon, alam mo ba kung sino ang kalaban mo?
Tumigil ka at huwag kang humarang. Kung babaling ko ang leeg niya, magbibilang ako hanggang 3. 1, 2, 3. Dahan-dahan. Umalis kayo sa daan. Sige na, Ano ang gagawin mo? iwanan niyo ako. Kang gumaling ang matandang yan, walang makakalis. Kung aalis tayo sabay-sabay, hindi pababayaan ng Jiangnan Martial Arts Team ang isang kapatid. Huwag mong sayangin ang oras mo, ang misyon mo. Nanalo sa Olympic Championship. Sabihin mo sa Bishop na ipaghiganti ako. Sige na, sige. Tara na, bilisan nyo. Tangkun, pwedeng pakawalan mo ang anak ko ngayon? Papa, Lolo, hindi ko ikinahiya ang pamilyang Duan. Maaari akong maging marangal na mamamayan ng Great Shop. Anak, Gising ka na. Anong nangyari sa akin? Matapos kang sampalin ng traidor kahapon, nagsimula kang mawalan ng malay. Nahimatay ako sa daan, Kahapon? dahan-dahan lang. Ang tagal kong walang malay. Tama. Punong tagapagsanay. Ayos lang ba ang mga kapatid? Paano ka pinayagan ni Shangguan Hong umalis? Anong nangyayari ba? Kahapon, ang mga kapatid na Duan Kun, umalis siya para takpan kami. Siya. Anong nangyari kay Duan Kun? Yung iba? Hoy, binigyan niya tayo ng oras. Namatay sila ni Shangguan siyang... Dapat kong patagin ang pamilya Shangguan. Punong tagapagsanay, kalma muna. Bago mamatay si Duan Kun, may bilin siya. Dapat sumali sa Olympics, sa Olympic Games. Talunin ang pumatay sa kanyang ama. Ipaghiganti siya. Mga kapatid na Duan Kun, huwag kayong mag-alala. Isusugal ni Lin Xin ang buhay niya. Para matupad ang hiling na ito, ang inyong pangalan ay mananatiling nakaukit sa puso ng lahat sa Jiangnan Wushu Team. Hindi ko inaasahan to, mas gumaling pa ang traidor na ito para ipaghiganti ang mga kapatid na Duan Kun. Kailangan mo munang malagpasan ang traidor. Huwag kang mag-alala, Vic. Basta nandito ang ating Grandmaster. Hindi makakagawa ng gulo ang traidor na yon. Kahit parang tabla sila kanina. Kung hindi dahil sa palilim lang ng traidor, paano siya magiging kalaban ng head teacher natin? Hindi ganun kasimple. Parang may mali rito. At anong nangyari sa Wuji? Nag-iisip din ako tungkol dito. Ang Wuji Palm ay kakaibang martial art ni Hades noon. Walang ibang makagamit nito maliban kay Hades. Ano ba ang itsura nitong si Hades? Itong si Hades, hindi kasing taas at tapang ng mga alamat. Maliit ang pangangatawan, payatot pa rin. Mukhang hindi pa rin gising. Walang sigla buong araw. Dagdag pa diyan, itong si Hades umiinom din at Medyo malaswa pa. paano mo nalaman ito? Sikreto ito ng Jiangnan Wushu team namin. Iilan lang ang nakakaalam. Tutal, pangit ang bahay na ito. May mantra rin siya na kasing tatag ng aso. Hayaan mong umulan at umihip ang hangin. Ako'y walang alalahanin at naglilibang. Punong guro, paano mo nalaman yan? Maari bang itong si Hades ay... Tama ang hula mo. Sa ngayon, may dapat kang malaman. Noon si Hades ay ama ng general ng sekta. Pero hindi ito sinabi sa akin ni Papa dati. Lagi niyang sinasabi kung gaano kalakas si Hades. Pero hindi niya sinabi na siya si Hades. Iyon si Hades para protektahan ka. Pinagtangkaan si Hades, kaya nagretiro siya sa mga ilog at lawa. Ano ang tungkol sa mga tao sa ilog at lawa? Akala ko nawalan siya ng pag-asa. Hindi lang iyon. Alam ni Hades na sikat siya noon. Hindi ko alam kung ilang tao ang naghihintay. Kung hindi siya nagretiro sa mga ilog at lawa, talagang dadagsain siya ng maraming tao para siya'y pagpira-pirasuhin. Naintindihan ko. Kaya pala tinatago ni Pluto ang pagkatao niya. Natatakot siyang mabunyag ito. Kung hindi, si Hades ay pinagtangkaan din. Natatakot ako na pati ang punong guro ay... Gets ko na. Hindi sinabi ni Papa kung sino siya dati. Dahil natatakot siyang hindi ko kayang protektahan. Pero ngayon, kahit malaman pa ng buong mundo, ano ang kinakatakutan ko? Tandaan mo, huwag magtanim ng galit sa kaaway. Dahil ang galit ay nakakasama sa isip, kaya't naaapektuhan nito ang iyong paghusga. Tandaan mo, ang malalakas lang ang makakausap mo. Ngayong desidido kang patayin ang kalaban mo, kailangan mong humanap ng tsansang patayin siya. Sino? Bakit kising ka pa? Bakit ka nandito? Bakit ang tagal? Hindi mo pa rin matanggap na anak ka ni Hades.
Hindi naman. Nagtataka lang ako kay Loki. Parang may hindi ako maintindihan. Kung may gusto kang malaman, sabihin mo. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Sa totoo lang, hindi ko kaya si Loki. Hindi ba tabla kayo noon? Nung laban namin noon, natalo niya ako ng 3 beses, pero binawi niya agad. Hindi ko talaga maintindihan. Sigurado ka? Dahil kaya sa mga pagkakamali niya, hindi niya alam yon. Imposible. Hindi niya maiintindihan yon. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi siya naging maawain, baka walang makaligtas sa amin. Pasurat. Ang maliit na bagay na ito ay hindi magagawa mabuti. Anong mukha ang nakatayo sa harap ko? Mr. Matsumoto, hindi ko talaga alam na ang paglilinang ng bata ay napakataas. Ang kompetisyon ng Olimpiko ay puno ng mga eksperto. Sa tingin ko, hindi siya maaaring lumik ng malaki. Shut up. Ito ay upang maiwasan ang mga talento ng Daxia na lumahok sa palarong Olimpiko. Gusto kong malaman ang lahat ng mga ito, ang mga martial arts na kanilang ipinagmamalaki. Hindi pa sila gumawa ng isang Olimpiko, destro ang kanilang kultura at tiwala sa sarili. Naintindihan mo ba? Mr. Matsumoto, ipinangako kong susunod na beses. Gagawin ko ito sa susunod na pagkakataon. Shangguan, alam mo, ang mundo na ito, hindi lahat ay mangyayari sa susunod na beses. Mr. Matsumoto, ano ang ibig mong sabihin? Nagsakripisyo kami ng lahat para sa plano na ito. Ganitong krimeng, hindi mapatawad na kasala. Isa para sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Mr. Matsumoto, ako ay ganap na matapat sa iyo at sa Dongren Kingdom upang maganda ang bagay na ito kahit na nanganganib ko ang buhay ng aking anak. Ikaw ngayon, ito ay hindi na magagamit sa akin. Ang higit pa, alam mo na mayroon kaming masyadong maraming bagay na dapat gawin. Kaya Shangguan-sang, mangyaring i-set off sa iyong pamilya Shangguan. Nico. Sandali lang at simula ng kay Matsumoto, kailangan mong maging sobra. Ako, si Shangguan Hong ay hindi dapat maliitin, Laokoy. Matsumoto, sa iyong mga mata. Ako, si Shangguan Hong ay isa lamang aso. Huwag kalimutan na ang aso ay nangangagat kapag nagmamadali. Aris na hahaha. Shangguan-sang, mga dekada na ang nakalipas. Ang inyong dakilang kaharian ng siya ay may malawak na lupain, napakaraming tao, ngunit natalo sila sa amin. Hindi dahil sa sobrang lakas namin, dahil sa mga taong katulad mo, ipagbili ang iyong bansa at nasyon para sa tubo. Sobrang dami. Ha. Anong ibig mong sabihin? Wala kang gagawin dito. Umaba ka muna. Laokoy, anong ginagawa mo? Kung hindi, kaya mong ipagkanulo ang iyong bansa. Bakit hindi kita pwedeng ipagkanulo? Ako, si Shangguan Hong ay napunta sa ganito. Sariling gawa ito. Inaamin ko ang pagkatalo sa round na ito. Tapos na ang lahat, walang natira. Magandang laro ng chess. Nasira ang lahat dahil sa idiot na ito. Hindi talaga ako mapalagay. Ang binata mula sa Jiangnan Martial Arts ay hindi basta-basta. Kung matagumpay siyang makasali sa Olympic Games, natatakot akong aagawin niya ang kampyonato. Kampyon. Natatakot akong lalabas ng ito sa kanilang mga panaginip. Ginoong Matsumoto, paumanhin po. Kung makaharap ko siya sa larangan, hindi ako sigurado. Siyempre, alam ko, yan. Hindi nga basta-basta ang taong yan. Hindi ko lang alam kung makakasabay siya kay Miura. Miura-kun? Ang ibig sabihin ni Matsumoto ay lalabas na si Miura sa bundok? Hindi pa nagretiro si Miura. Siya ang pinakamalakas na samurai sa bansa ko. Hindi lang siya kailangan sa mga bagay na yan. Ayos. Basta't pumayag lumabas si Miura, panalo na tayo sa gold medal.
Siya ang tunay na number 1 sa mundo. Kahit si Sonny, ang Muay Thai King, kinalaban niya at natalo. Sayang lang, maraming napatay si San Pujun, kaya maraming kaaway. Hindi man tayo natatakot, kailangan maging alerto, kaya tinatago niya si Miura sa mga nakaraang taon para lumabas sa tamang panahon. Hindi rin basta-basta si Lao Kui. Bantay sa lakay yan. Bakit hindi pa siya inalis ni Matsumoto? Huwag kang mag-alala. Pareho sila ni Xiang Guanhong. Ipagbibili ang lahat para sa pera. Dapat tratuhin ang mga diyan na parang aso. Basta bigyan mo ng buto, lalapit sila sa iyo na kumakawag. Nagpe-prepara si Miura para sa Olympics. Kailangan din ng matinong tauhan. Ibig sabihin ni Matsumoto, gawing sparring partner si Lao Kui. Kung ganon, lalakas pa si Miura. Tayo pa rin ang kampeon. Lumabas ka. Ginoong Matsumoto. Ginoong Matsumoto, hindi siya mula sa pangkat ng martial arts ng Jiangnan. Ipapakilala ko si Miss Mingbu ng formal. Binibining Miko, ikinagagalak kong makilala kayo. Mga taga-Dongren kayo. Tama. Si Miss Mingbu ay kabataang henerasyon, pinakamalakas na mandirigma ng Imperyong Toshinin. Siya ay bayani ng aming Imperyong Donin. Salamat sa papuri, Ginoong Matsumoto. Ito ang tungkulin ni Mingbu. Alam naman nito ang dapat gawin, di ba? Naiintindihan. Ang bagay na ito, nang masira ang hari ng impyerno, pinuno ng dakilang siya. Ngayon, magsisimula na ang palabas. Naway pagpalain ng Diyos ang Dongren. Ikalimang taon nang nagtatago si Miss Mingbu sa Daxia. Salamat sa inyong pagsisikap. Iwan natin kay Miss Mingbu ang mga ito. Ate, anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba ang mahiwagang libro? Bumili lang po ako ng mga pangangailangan. Bunso, magpakatotoo ka. Aminin mo na, anong pinagsasabi mo? Magpapanggap ka pa ba, Miss Mingbo? Alam mo na pala ang lahat. Ang totoo, di ko maintindihan kung tao o multo ka. Ngayong alam mo na, hindi kita pwedeng hayaang manatili. Ngayon din, lilinisin ko ang templong ito. Isa, hey. Dalawa, hey. Tatlo, hey. Apat, hey. Lima, hey. Isa, hey. Dalawa, hey. Tatlo, hey. Sister Ling, Kinakabahan ka ba? kaba? Natatakot ako na kapag nanalo ako ng gintong medalya, hindi maganda ang postura ko. Huwag mong malitin ang kalaban. Ang mga nakapasok sa Olympics ay hindi basta-basta. Kailangan mong pirmahan ang life and death certificate bago ang laro. Sakto lang iyan. Ipaghihiganti ko ang kapatid kong si Duan Kun. Patay! Patay! Ito ang pinakahihintay na Olympic Martial Arts Competition. May kalahok mula sa turntables sa ngayong araw, mga eksperto sa martial arts mula sa iba't ibang rehiyon ang magtatalaban. Ilan sa kanila
Galing Beautiful, bansa. Aute, bansa. At na ang paborito nating ninja, Dongren, bansa. Ang susunod na ipapakilalang koponan, ito'y talagang natatangi. Galing sila sa silangan. Tayo na ang susunod, atin na ang pagkakataon. Siguraduhin masigla tayo mamaya, ipakita ang pinakamagandang postura. Sila ang may pinakamababang ranggo sa silangan. Ang Jiangnan Martial Arts Team na kinatawan ng Great Xia, pagpugayan natin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Paano mo nasabi yon? Pagpapakilala ay pagpapakilala. Bakit ninyo sinabing pinakamababa? Humihingi ako ng agarang paghingi ng tawad sa amin. Ang ating kagalang-galang, huwag kayong mag-init ng ulo. Hindi ba't katotohanan ang aking sinabi? Hindi ba't ang inyong Jiangnan ang pinakamahina sa Daxia? Uminahon kayo, huwag papatinag sa kanila. Lahat ay kalmado. Siya ay naging sa aming isip. Hindi kailanman kinuha sa pamamagitan niya. Ngayon ay gagamitin namin ang aming lakas upang tahimik ang lahat. Mga kababaihan, ipinahayag ko na ang unang laro ay opisyal na bukas. Doon ang mga kalahok na koponan ay mula sa Otto laban sa Great Xia. Hindi ba ang may kanipin schedule? Ito ay dapat na ginagawa muli ni Matsumoto. Ngunit sa ganitong parang lahat ng mga taktika na mayroon kami ay nababagal. Lahat ay kalmado. Sa huli, ito ay hanggang sa lakas upang magsalita sa Singur. Ang Matsumoto ay gumagawa ng isang maliit na trick. Kinukuha namin ito, laro ngayon. Pumunta muna ako. Susunod, ang unang lumitaw ay mula sa bansa ng Outre, kilala bilang Jaguar, George Billy. Huling lugar, Great Xia Pig. Alin sa inyo ang unang darating? Hayaan mo, ako at makilala ang maliit na leopard print na ito. 1 minuto, hindi katugma para sa kanya. Alam mo ba ang taong ito? Siya ay tinatawag na Jaguar, bagaman hindi napakatanyag sa mundo ng martial arts. Ngunit sa underground Black Fist Market, ito ay sikat. Ang mga nakikipaglaban-laban sa kanya ay alinman sa patay o disabled. At ang tagumpay rate ay kasing mataas ng 100%. Ang lakas nito ay hindi maaaring maibabalik. Matsumoto na ito, ang aso na ito. Hindi nakakagulat na kailangan niyang baguhin ang aming iskedula. Ito ay naging out na nais niya upang gamitin ang mga kamay ng hayop hikam upang makitungo sa amin. Hayaan mo ako at makilala sa kanya. Humila. Ito ang aming unang labang. Mas mahusay akong pumunta muna. Kamusta ang delegasyon ng Daxia? Napagkasunduan na ba ninyo? Kung walang lalabas na kahit sino, ayon sa patakaran ng paligsahan, maituturing kayong sumuko. Head coach ng Jiangnan Wushu team ng Daxia, Lin Xin ang lalaban. Batang-bata pa siya, pwedeng gawing kiniling ng Jaguar. Yan, Para siyang bata kumpara sa mga Jaguar. Tatakbo ka bang umiyak sa nanay mo? Hahaha, tataya ako ng 10 milyon sa Jaguar. 10 million lang sa paghahakot ng pera. Tataya ako ng 50 million. Sige, dadagdagan ko ng 20 milyon. Maliit ang 50 milyon, tataya ako ng 100 milyon. Kumusta po, Binibini? Tom, ang tawag ninyo sa akin. Nais ko sanang anyayahan kayong magkape mamayang gabi. Binibini, pinakamaganda kayong babae sa buong mundo. Ako si Jerry. Mananghalian tayo sa ilalim ng mga kandila. Narito ang aking card. Pasensya, wala akong interes. Makikipag-date sa dalawang magiging pulubi? Ano ang ibig ninyong sabihin? Tataya ako ng 100 milyon sa tagumpay ng Daxia. Nais yung main for bagay na station sa ready main tubig sa kinansiyon di chent. Kahit si kay galing kay aksaya ng pera ng labis. Ganun ba? Nagtataka ako kung kayong dalawa ay makikipagpustahan sa akin. Kung hindi kayo maglakas loob, lumayo kayo sa akin. Ayaw ko sa mga pulubi. Ayaw ko sa konpusyanismo. Parang isang pagkakataon. Gusto ko ng magagandang babae. Pera, mas gusto ko ang amoy ng pera. Tulad ng perang itong nakuha ng walang hirap. Para maging patas, maglalagay tayo ng pondo sa plataforma ng account. Sino ang mananalo? Ang pera ay automatikong mapupunta sa kaninumang account. Hindi ko alam ang iniisip ng ginang... Haha, magaling. Ilang taon na ako sa negosyo. Ito ang pinakamadaling pagkakataon para kumita. Yung si Linlin, mawalang galang na hindi ko talaga maalala ang pangalan mo. Tatanungin kita ng direkta, ano ang opinion mo sa larong ito?
Sa tingin ko, ay talagang maaalala ko ito pagkatapos. Mukhang napakapunyagi nitong kalahok. Kung ganoon, opisyal kong binubuksan ang laro. Sigurado ako na hindi tatagal ang taong ito nang dakilang siya ng 3 galaw. Masyado mong minamaliit ang may sakit ng dakilang siya. Hindi niya malalampasan ang isang round sa Jaguars at matumba. Ano sa palagay mo magandang binibini? Ang ganun. Oo nga. Panalo na naman din. Nanalo tayo. Ang punong instruktor ang nanalo. Ang galing ng punong instruktor. Napakalakas ng punong guro. Mukhang talagang umangat ang kakayahan ko pagkatapos ng pagsasanay nitong nakaraan. Ang dugo ng Hades ang dumadaloy sa kanyang katawan. Maganda rin yun, Isang galaw lang pala talaga ang kailangan. Nalala mo na nabamabay ang pangalan ko ngayon? Ipinaabot ko. Ang labanang ito ay panalo ni Jilin Shin ng Daxia Guo. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang Great Xia. Mukhang lahat ng martial arts sa mundo galing sa Great Xia. Totoo nga ang kasabihang ito. G. Matsumoto, kumalma ka? Normal lang na hindi siya matalo ng Jaguar. Nagsisimula pa lang ang palabas natin. Hayaan muna natin silang magsaya. Titingnan ko kung paano sila iyak mamaya. Ano nangyari sa mga sinabi ko sa'yo? Huwag kang mag-alala. Lahat ay nakahanda na. Oo nga pala. Nasaan na si Miura-kun? Bakit hindi ko siya nakikita? Si Miura-kun ang pangunahing samurai ng Toshinin Empire. Paano siya basta-basta magpapakita? Siyempre, dumating siya sa tamang oras. Ikaw na, maghanda ka na. Ang susunod na laban, ikaw ang mauna, tandaan mo. Huwag mong ikahiya ang imperyo. Huwag kang mag-alala kahit hindi ko kaya si Miura-kun. Sapat na ang mga langgam na to para dito. Ang laban na ito, Great Xia Delegation ang panalo. Nanalo, ate, guro. Ang laban na ito, Great Xia Delegation ang panalo. Ang laban na ito, Great Xia Delegation ang panalo. Mga ginang at ginoo, ang laban na ito, Great Xia Delegation ang panalo. Ang laban na ito, Great Xia Delegation ang panalo. Ang galing-galing. Hindi ko inaasahan. Pumasok ang Jiangnan team sa top 4. Hindi ka panipaniwala ang resulta. Ako naman, tingnan natin sino pa ang manghahamon. May pagmamalaki ko na. Batay sa rules, sa susunod na Final 4, kung mananalo tayo ng championship o makakuha ng 2nd at 3rd, makakakuha tayo ng Team Gold. Hindi ako aasa sa championship. Huwag kayong mag-alala, Team Ling. Binigyan niyo ako ng tsansa. Pagbubutihin ko ito, hintayin niyo laban ko. Gagawin ko lahat para mapagod sila. Para may oras ang head teacher. Kahit di ko kaya si Miko Nishi, pwede ko siyang makalbo ng konti. Sobra pala ang lakas ni Yoshiko Nishida. Malakas din ang kalaban. Mukhang 2 spot na sa Final 4. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit magaling si Yoshiko, hindi pa rin katulad mo. Ako ang mananalo ngayon. Alam kong hindi madali. May iba pang baraha si Matsumoto. May tinatago pa siya. Ibig mong sabihin? Alam na alam ni Matsumoto ang lakas ko. Kailangan niyang malaman. Hindi kayang makalaban ni Yoshiko Nishida. Mukhang siya ang mananalo. May sikreto pa yata siya. Sa labanang ito, panalo ang Dongren Kingdom. Makinig ka nga. Maaari nga yan. Bagong sistema ng paligsahan ngayon, pangkatang labanan, pwedeng tumulong ang miyembro, pwedeng palitan ng miyembro bawat laro, umili ng manlalaro kada laban, makapasok sa 4 na finalista. Kahit sina Yoshiko Nishida at East Ninja, makikipagkompetensya sa finals, magpapalit ng manlalaro. Mukhang tama ka, may baraha pa yata sa kamay niya. Ihahanda sa huling minuto. Hindi ko kaya to ngayon. Ang susunod na laban, manalo or matalo, nasa atin to, tagumpay na mapapatunayan sa lahat. Tandaan mo mamaya, mahalaga ang ranking, pero unahin mong iligtas sarili mo. Nung unang araw ko sa Martial Arts Hall,
Tinuro ni Matsumoto ang lugar nang mamatay-matay ka na sa ring? Hindi naman ganyan sinabi mo. Pwedeng mamatay lahat sa Jiangnan team, pero ikaw lang ang hindi dahil anak ka ni Hades. Kaya hindi ako pwedeng matalo sa Olympics. Mga ginang at ginoo, matapos ang matinding kompetisyon, nakapili na ng 4 na finalista, 2 panalo sa Daxia at East Ninja. Ibig sabihin, ang champion at ang runner-up ngayon, magmumula sa Daxia at Donin. Palakpakan natin sila. Mukhang malas kayo ngayon. Gaya ng sinabi ninyo, pinakamadali kong pagkakitaan to. Swerteng tira lang yon. Mangahas ka pa bang Dahil interesado ka, sasamahan kita hanggang wakas. Pero anong taya mo sa akin ngayon? Tatayaan ko kung sino ang magiging kampiyon. Isusugal ko lahat ng ari-arian, kasama ang lahat ng shares sa kumpanya, mga lupa at lahat ng pag-aari. Ako rin, isusugal ko rin ang lahat ng yaman, kaya tanggapin ang binibini. Aba, kayong dalawa'y masayang-masaya. Bilang taga-Daxia, hindi ko sisirain ang kasiyahan. Magkano ang taya mo? Gaano karami meron ako? Kukunin ko lahat ng meron, pakidala ng papel at panulat para sa kasunduan. Mga ginang at ginoo, darating na ang pinakahihintay na sandali. Inihahayag ang unang semifinal mula sa Daxia delegasyon, si Ji Linshin lalaban kay Bibi, Nishida Yoshiko ng Eastern Ninja. Ano bang ginagawa nitong si Matsumoto? Paano yung unang laban sa semifinals? Ipatalo sana si Yoshiko Nishida sa boss natin. Ang mga Nishida naman ay wala silang alam. Hindi ko rin maintindihan. Kahit hindi kasing galing ni Zhong Jiao si Nishida Miko, mas magaling pa rin kay Kuya. Dapat si Yoshiko Nishida ang kalaban ni Kuya. Ganito ang plano niya. Gusto ba niyang manatili sa 3rd place? Hindi ganun kasimple. Hindi inasahan ni Matsumoto to. May plano rin siya sa likod. May iba siyang pakay. Hintayin na lang natin. Mag-ingat ka mamaya. Palagay ko may kalokohan to. Ikaw ang lalaban kay Yoshiko Nishida. Tapusin mo agad. Huwag kang magpahaba. Huwag kang mag-alala. Alam ko. Nagsisimula na ang kompetisyon. Napakabastos ng babaeng ito. Takas lang ang alam nitong babae. Patuloy pa ba ang labang ito? Waon sa mga patakaran ng kompetisyon, pagkabigo na umatake sa loob ng 8 segundo ay violation, 20 segundo na ang lumipas. Binibining Yoshiko Nishida kung magpapakatuta ka ulit batay sa regulasyon ng kompetisyon, ididiskwalipika kita. Handa na ba tayo? Sige, laban na. Wala nang pagtatago. Matatag na parang aso, iwan siya sa hangin at ulan. Ako'y payapa at malaya. Ako'y susuko na. Hinto. Tapos na ang laro. Ayon sa patakaran ng paligsahan, kung ipagpapatuloy mo, mawawalan ka rin ng karapatan. Bulag ka ba? Katarantaduhan ito. Dayaan lang. Itataguyod mo ba ang East Ninjas sa harap ng lahat? Katahimikan. Katahimikan. Delegasyong Toshinobu at Habibi, Yoshiko Nishida ang paggamit ng ilegal na paraan sa kompetisyon. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, siya ay ma-disqualify at multahin ng 3,000 yuan. Ipinaiiral ko sa larong ito si Ji Linshin ng malaking delegasyon ang nagwagi. Puta, sumuko na ang munting ito sa laro. Ano nga silbi ng pagbawi ng karapatan niya? At $3,000 multa, nasa palengke ka lang naman. Protesta, protesta. Protesta! 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 Katahimikan. Sinusunod ko lang ang patakaran. Kung may tutol, magreklamo kayo sa komite pagkatapos. Pero sino ngayon ang nanggugulo? Ang delegasyong kinabibilangan nyo ay ma-disqualify ka agad sa kompetisyon. Wala ka ng modo. Tumahimik ka? Ikaw ang referee. Sumasang-ayon ako sa pasya mo. Ako ang nanalo dito. Boss, okay ka lang ba? Yung pulbos na pinakalat ng mga babaeng dunging, lason siguro yan. Patingin natin sa komite. Sayang lang, hindi mo ba nakikita? Lubog na lahat sa Matsumoto ang laro. Kahit ipatest mo, wala ring mangyayari. Magaling talaga si Jilin. Tama lahat ng hinalaan niya. Ako si Matsumoto. Dito ang upuan namin. Hindi kayo welcome dito. Umalis na kayo agad. Huwag magmadali. Pumunta ako para malaman ninyo. Tama si Jilin ninyo. Ilang taon naming inihanda ito. Pangulo, Kurado, Homit. Lahat sila ay akin. Anong laban ninyo sa akin? Gago, hindi ka ba natatakot na ilalantad ko ang kahihiyan mong pag-uugali? Pwede ka na ngayong maghain ng reklamo sa hukuman.
Pero may ebidensya ka ba? Muli, sa tingin mo kanino sila makikinig? Sa iyo o sa akin? Salamat sa paalala. Pero may babala ako sa'yo. Sa huli, lakas pa rin ang basihan sa martial arts. Hanga ako sa positivity mo. Ha. Putangina, pagdating ng panahon ibabaon natin siya ng buhay. Lahat tayo, kumalma muna, sinasadya niyang guluhin ang isip natin, huwag tayo magpapaloko. Tulad ng sinabi ko, wala tayong pakialam sa mga daya ni Matsumoto. Sa martial arts, lakas pa rin ang magdidikta. Nasa iyo na ang susunod na laban. Mukhang marami pang lalabas na panluloko si Matsumoto. Kailangan mong maging mas maingat. Ako ba Yasausak, magkalala na sa nakitang mabuti ko na kanina pa. Kahit may kaya ang lalaking taga Don Shinoko, 50% ang kumpiyansa kong talunin siya. Baka iba pala ang kalaban mo. Sino? Hindi pwedeng 2 beses sumabak si Yoshiko Nishida, di ba? Kahit maluwag ang paligsahang ito sa mga patakaran. Bawal ang isang tao sa semis at finals ng sabay. At itong si Nishida, hindi ba siya dapat diskwalipikado na? Kung si Yoshiko Nishida nga talaga, madali lang. Yan, kanina ko pa naiisip. Sino? Toshin First Samurai, ang hindi matalo-talong Diyos ng digmaan. Miura. Kung iyon nga ang halimaw, magkakaproblema tayo. Ano ang mga katangian ni Miura? Bakit hindi ko siya narinig dati? Wala ka sa mundong ito nitong mga nakaraang taon. Kaunti lang ang alam ng mga tao tungkol dito. Normal lang na hindi mo siya kilala. Siya ang kinikilalang unang mandirigma ng silangang Ninja Kingdom. Hindi niya ito pinangalanan sa sarili. Nakuha niya ito sa unang digmaang pandaigdig. Mula nang magretiro si Miura ng kakaiba, pangalawa sa silangang Shinoku. Ito nang pinakamataas na karangalan sa larangan ng martial arts. Mabuti. Dahil alam nila ang mga katulad ni Miura, baka hindi na mauulit pa ang ganito sa hinaharap. Sabi ng alamat, tansong balat at bakal na buto siya. Malakas din ang kanyang panloob na lakas. Abot langit ang bilis, liksi at lakas niya. Isang halimaw na hindi kayang sugatan. Maging alerto ang lahat. Papalapit na siya. Paparating na. Ingatan yung protektahan ng sarili. Tagahatol, hulaan mo na kung sino ito. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ihayag mo na ngayon. Mga binibini, mga gino. Bago magsimula ang laro, may babala ako sa inyo. Kung mahina ang loob o duwag kayo, ipikit nyo na agad ang mga mata dahil malapit na itong dumating. Ito ang pinakakilabot na tao sa mundo. Ang pinakamabangis na halimaw. Pagbuhatan natin ng loob, unang mandirigma ng Higashinoko. Ang hindi matatalo sa mundo, si Miura. Delikado. Paalam sa mga tagahatol, susuko na kami sa lab. Tumigil ka na? Bakit? Wala akong oras para magpaliwanag ng detalyado. Sa madaling salita, hindi makakalahok si Kuya sa laban. Sister Ling, sabihin mo sa mga referees. Sandali lang. Chief, susunod ako sa anumang utos ninyo. Pero kailangan ninyo ng matibay na dahilan. At ang dahilan ay napakasimple. Malakas ang kanyang panloob na lakas. Rurok ito ng kasakdalan. Wala kang pag-asang manalo sa kanya. Chief, parang hindi makukumbinsi ito, di ba? Makinig ka sa akin, hindi ngayon ang panahon para sa katapangan. Hindi, ikaw ang makinig muna. Chief, may itatanong po ako. Sa ganitong pagkakataon, kung kayo ang nasa kalagayan ko, susuko kaya kayo? Ako? Kasapi ako ng Jiangnan Martial Arts Team at mandirigma ng Daxia Martial Arts. Hindi lang para sa sarili ang laban natin. Ito ay para sa dangal ng buong Great Shia. Maaring matalo tayo, maaari akong mamatay. Pero hindi natin pwedeng ikompromiso ang dangal ng wushu. Pero, huwag mo na siyang kumbinsihin. Alam kong may mabuting intensyon ka. Pero sa panahong ganito, iginagalang ko ang desisyon ni Kuya. Bilang mandirigma ng Great Shia, ang tungkulin natin ay hindi manalo, kundi ipagtanggol ang karangalan ng martial arts. Sister Ling, mga kapatid, ang aking kuya. Nasa unahan na. naghihingalo si Kuya. Naalala ko ang dating instruktor natin. Ganyan din ang sinabi ng taksil na yon. Sa pagpili mong maging mandirigma ng dakilang siya, ikalawang prioridad na lang ang buhay mo. Ipagtanggol ang dangal ng dakilang siya wushu.
Ito ang tungkulin ng mandirigma ng dakilang siya. Nakakaputang taksil, pero sang-ayon ako sa kanya. Bilang mandirigma ng dakilang siya, pwedeng matalo, pwedeng mamatay, pero hindi mawawasak ang diwa natin. Gumulong ka na. Hindi mo ako karapat-dapat kalabanin. 100 taon na ang nakalipas, ganyan din sinabi ng mga ninyo sa amin. At binigyan kayo ng pinakamagandang sagot. Mga taga-Daxia, gagamit ako ng pinakamalupit para mamatay kayo sa laban. Sige na. Magtago ka agad. Kuya! Karapat-dapat si Miura bilang pangunahing samurai. Napakalakas na panloob na lakas. Kahit dinosauro ay mapuputlang puti sa kanya. Ha. Bini, pasensya. Hindi ko rin inasahang darating si Miura. Mukhang mabibigo ang sugal na ito. Talaga? May kasabihan kami sa Daxia. Huwag magdiwang ng maaga. Ha. Alam ko rin ang isa pang kasabihan ng dakilang siya. Patay na itik, matigas pa ang tuka nito. Sino ngayon ang matigas ang ulo, mamaya mo malalaman. Sabi ko, wala kang karapatang labanan ako. Ngayon, lumuhod ka at makiusap. Hindi kita papatayin. Paluhurin mo ang lolo ko? Hindi mo kaya. Arug! Kuya, Ito na ba ang martial arts ng dakilang siya? Parang kiliti lang sa akin. Sige, tuloy pa. Basura ang martial arts ng Daxia. ang martial arts ng Dongren ang pinakamaganda. Karangalan nyo lang dilaan ang paa namin. Tigilan mo na yan. Lumuhod ka at magmakaawa. Sumama ka sa imperyo ng Donshin. Hindi ka lang mamamatay. Magkakaroon ka pa ng yaman at karangalan. Diyos ng digmaan ng dakilang siya. Hinding-hindi susuko, arog! Kuya? Punyeta ka, anak ng demonyo. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka at magmakawa. Hindi kita papatayin. Kaluluwa ng digmaan ng dakilang siya. Hinding-hindi susuko. Matigas ang ulo't bingi. Sige, enjoyin mo na. Ang mga duwag ng Daxia, Miura, tigilan ng daldal at patayin mo na siya. Dinayaan mo ako. Hindi madaling mamatay sa ganito. Lumuhod ka! Hindi kita papatayin! Dakilang espiritu ng Daxia. Walang susuko. Lumuhod ka at hindi kita papatayin! Dakilang espiritu ng Daxia. Walang susuko. Bali ang dalawang hita niya. Nananatili siyang matatag. Tuta, hindi ako makikipag-ayos sa'yo. Miura, tumigil ka sa daldal at patayin mo na. Tapos na ang laro. Tapos na ang laban, kuya. Tapos na ang laro, kuya. Miura, kumalma ka. Huwag kang magpanggap. Tapos na talaga ang laban. Ayon sa mga patakaran, kung mangangahas kang gumanti sa akin, automatiko kang didiskwalipika. Kaluluwa ng mandirigma ng Daxia. Walang susuko. Mga tao ng dakilang siya. Kailangan nating patayin silang lahat. Si Miura-kun. Kuminahon ka. Sinabi ko kanina na papatayin ko siya. Ayan na. Huwag kang mabahala dyan. Sa susunod na finals, dun ka talaga magsisimula umaksyon. Miura-kun, ang finals ay hindi lang panalo. At ito ang totoo, para hindi mabuhay ang batang yan sa laban. Hindi lang championship ang gusto natin. Wasakin ang kanilang labanang diwa. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako magpapakumbaba sa susunod. Talagang kukunin ko ang taong Daxia na yan. Gutahin siya sa harap ng lahat. Tinakpan ko ang mga ako point ng panganay. Walang agarang panganib sa buhay. Subalit, baka sa wheelchair na siya habang buhay.
Dos-dos ng bali ang butot, meridians ng panganay. Puro determinasyon lang ang pangkapit niya. Tandaan mo ang araw na ito. Alalahanin ng diwa ni Kuya. Ang Daxia Wushu natin. Huwag mamatay ng basta. Daxia Wushu, huwag mamatay ng basta. Papi, anong ginagawa mo dito? Kaya huwag kang magpanik. Ginoong Matsumoto, magsasabi ako ng ilang salita sa iyo. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Umpisahan natin sa totoong katotohanan. Sa finals mamaya, wala kayong pagkakataon. Kalokohan. Hayaan mong matapos siya. Ayon kay G. Matsumoto, hanga siya sa Jiangnan Martial Arts team nyo. Nais niyang maging kaibigan kayo. Basta susuko kayo sa laro, gagarantiyahan ni G. Matsumoto, walang katapusang kayamanan at karangalan. Gusto niyong maging taksil kami? Maniwala kayo o hindi, papatayin ko kayo ngayon din. Shi Tianmei. Ate Ling, may sasabihin ako sa'yo. Kung gusto mong gawin, halika kung kaya mo. Narito ako mismo. Anong magagawa mo? Walang ingay. Makinig ka sa akin, mga ninja ng silangan, pinakakarimarim sa mundo. Balikan mo si Matsumoto, tuturuan kita ng tamang asal sa loob ng ring. Gulong. Naririnig mo? Lumabas ka na rito ngayon din. Sandali. Kapitan Lin, anong problema? Ako ang pinuno ng Jiangnan Martial Arts Team. Umalik ka at sabihin kay Matsumoto. May dapat ako sa kanya. Papuntahin mo siya rito. Babalik ako at sasabihin kay G. Matsumoto. Hindi, Kapitan Ling. Anong nga masasabi sa tutang ito? Ikaw, ayaw mo naman maging taksil, di ba? Tumahimik ka. Makinig ka. May ipapagawa ako sa iyo. Mga taga-Daxia, lumuhod ka ngayon. Hindi kita papatayin. Dong Renaso, lumuhod ka man o hindi, wala kang pag-asang mabuhay sa labas ng ring. Puntahan mo ang impyerno. Di ko inasahang may dalawang pamaypay ang dongnin na aso. Punong guro. Mag-ingat. Punong guro sa kasalukuyan. Mukhang masama para sa inyo. Nangunguna ang Dongren aso sa lahat. At lalong tumitindi ang kanyang kalamangan. Kung magpapatuloy, maaaring mapahamak ang punong guro. Anong dapat gawin? Huwag magpanik. Manatiling kalmado. Binibining Lin, makinig kay Yoshiko Nishida. Gusto mong makipag-usap? May sasabihin si Bibi. Lin sa akin. Ikaw ang dapat umalis muna. Aha. Pangalawang kuya, bakit kausap ni Kapitan Ling ang tutang iyon? Ayaw nilang makinig tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naniniwalang magtataksil si Kapitan Ling. Hindi sa hindi mo naisip ang sinabi mo. Kahit hindi ko isipin ang sarili ko, laging dapat kong isipin ang mga manlalaro ko. Ahaha. Maraming nalalaman si Bibi. Lin, hinahangaan ko ang Songbei. Basta isusuko mo ang buong team sa Silangang Ninja Kongreso. Pangako ko. Teka, pag-usapan natin yan mamaya. Bago yon, gusto kong tiyakin ang isang bagay. Bakit mo akalaing mananalo ka? Ahaha, Bibi. Nabanggit ko na yan. Ang punong referee, deputy at commit dito, lahat ay akin. Si Miurakon ang pangunahing samurai ng Sword Shinoku. Ikaw. Ano ang panlaban mo? Ipinapakita lang nito na mas malaki ang tsansa mong manalo. Ngunit ang nakasalalay ay habambuhay na reputasyon naming lahat. Hindi ako basta magpapasya dahil lang dito. Ginoong Matsumoto, bigyan mo ako ng isang magpapakumbinsing dahilan. Ganito ang sitwasyon. Ngayong nasabi ko na yon, hindi na ako magtatago kay Bibi. Lin, alam mo ba ang pulbos na nakatapon kay Yoshiko Nishida? Ano yon? Ano yun? Naalala mo kung paano nabigo si Hades? Pakiusap din kay G. Matsumoto na ipahayag. Malakas si Pluto, walang epekto sa kanya ang mga karaniwang lason, kaya kinuha ko ang dating guro mo, ang kasalukuyang si Laokui
espesyal na ginawang kronikong lason para puksain ang kapangyarihan ni Hades. Hindi agad kumagana ang lason na ito, dadanasing kasabay ng pisikal na enerhiya. Dahan-dahang lason. At ang pulbos na winisik ni Nishitian Miko kanina, parehong gamot na nilason kay Hades. Patay sa pagkalkula ng oras, dahan-dahan ding magkakaroon ng epekto ang gamot. Anong ginawa mo sa akin? Hahaha, hindi na kailangan gumawa ng anuman. Kaya rin kitang patayin, pero ngayon mas madali kang papatayin. Daksya baboy patay. Pangunahing guro mag-ingat. Ano bang ginawa mo sa head coach namin? Umatras? Pero pangunahing guro siya. Hindi ba niya ako narinig? Bumalik? Ang ibig mong sabihin nung taon, inutusan mo ang taksil na lasunin si Hades. Ikaw ang nag-utos na lasunin si Hades. At hindi lang iyon, naalala mo ang prinsipe ng Muay Thai noon? Hindi hamak na mas malakas siya kay Miura-kun. Sa huling laro, madaling napalitan si Miura-kun. Patayin. Ito rin ay aming inayos. Makatwiran ang sinasabi mo, ngunit mahirap itong kontrolin. Miss Ling, huwag kang mag-alala ng labis sa aking likuran. Malaking grupo mula sa Toshin Royal Family. Nakapasok na sa buong mundo ang grupo. Layunin nito na kontrolin ang martial arts, sakupin ang mundo. Sa pagsasabi mo niyan, parang may naiintindihan na ako. Ibig bang sabihin pangako mo na Miss Ling? Maaari mong intindihin ng ganito, pero bago iyon, kailangan kong kumonsulta muna. Kanino? Nakuha na ang mga kalakal, handa ng putukan. Kung nasahang matatag ka pala, ang tagal mong nakatayo. Subukan mo ang natatanging dago ko. Paano ka nakaligtas? Akala mo sapat yung panghalong kung fu mo? Matalo ako? Miura, dumating na ang huling hininga mo. Aray! Miura, imposible talaga. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Tumigil ka sa pagsigaw, Matsumoto. Talo ka na. Imposible. Talagang imposible. Anong ginawa mo? Matsumoto, nag-o-overthink ka na naman. Ang aming mga Daxia ay laging gumagawa ng hayagan at marangal. Hindi gaya niyong palihim at mandaraya ang mga galaw. Ang totoo'y kayo ang tinatawag na unang samurai ng Don Shinoku. Wala kayong laban sa aming punong guro. Ikaw. Nanalo ang general cult, ang general education ay napakagaling. Ang punong instruktor pala'y kinukutya lang yung maliit na aso kanina. Hahaha, maliit na aso. Alam na ng tuta kung gaano ito kagaling ngayon, di ba? Haminado akong talo, ayaw kong mamatay. Kung laro lang ito, pwede kitang patawarin sa kamatayan. Pero dapat mong tandaan, yung prinsipe at boxing champion na pinatay ninyo, ang anak niya'y kapatid ko. Si Matsumoto ang nasa likod ng lahat. Bumaba ka at magpaliwanag sa kapatid ko. Kapatid, makakapagpahinga ka na. Pumanaw kang payapa. Maligayang bati sa inyong dalawa. Simula ngayon, opisyal na akong magiging pulubi. Teka lang. Teka lang, referee, gusto kong magreklamo. Irereklamo ko siya sa panloloko.
Ginoong Matsumoto, wala rin akong magawa. Pero iyon ang katotohanan. Irereklamo mo siya sa panloloko? Kailangan mong magpakita ng ebidensya. Noong tryouts, may lalaking nagngangalang Laokui. Wala siyang laban kay Laokui. Ang naging sparring partner ni Miura Army si Laokui. Miura, ginutay-gutay si Laokui. Ipinapakita nito, wala siyang laban kay Miura ko. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Anong kasuklam-suklam na paraan ang ginamit mo? Matsumoto, akala mo ba itangang baboy si Miura? Kaya mo ba talaga akong talunin? Tatay. Pluto. Mabuti, anak. Bibigyan kita ng hita ng manok mamaya. Salamat, tatay. Laokoy, ikaw na ang susunod. Sige. Matsumoto, nakikilala mo pa ba ako? Laokui, ano ang ibig mong sabihin? Hindi inasahan iyan ni Matsumoto. Para sa araw na ito, mahigit 10 taon akong nagtago. Pinapamukha ninyong galit kayo sa akin sa mahabang panahon. Ngayon ko lang masasabi ang katotohanan. Ito, ang tangga na rin. Noong unang panahon, ako si Pluto na pagtantong may mali sa mga tutang ito. Kaya lihim kaming nag-imbestiga. Ngunit bigla, mahusay maglihim ang mga tuta. Matagal kaming nag-imbestiga ngunit walang nahagip. Noong magsanay si Hades, maling enerhiya ang nagamit, napigtal ng sariling lakas, nag-iwan ng permanente at malalang sugat. Kaya sinamantala namin ang pagkakataon, magtanghal tayo ng pagtataksil ko, nalinlang ang lahat, inabangan ko ang tamang panahon. Sa wakas, pinili ko ang angkan Shangguan. Alam kong mapagkakatiwalaan ang mga taga-Eastern Ninja. Tulad ng inaasahan, nakipag-ugnay kay Matsumoto sa pamamagitan ng Shangguan. Nakuha ang kanyang tiwala. Inatasan ako ni Matsumoto na maging sparring ni Miura. Nagkunwari akong hindi siya kayang talunin. Ang mumunting kakayahan ni Sanpo. Hindi ko man lang ginamit ang kalahati. Kaya ko siyang talunin. Ang dahilan kung bakit ako nagpapakamahina para mawala ang kanilang pag-iingat. May tagumpay na parang walang katapatan. Kapag lumaki ang ego ng isang tao, mawawalan na siya ng pag-iingat, magkakamali ng desisyon, at doon na mahuhuli ang kanyang lihim. Ngunit kailangan ko ng katuwang. Salamat sa aking pamangking nakaunawa. Siya ang pinakamahalaga sa plano. Salamat sa papuri, Tiyo. Nung pumipili pa lang, hinala kong ayaw talagang magrebelde ng Tiyo. Napatunayan ng mga sumunod na pangyayari. Kung mag-aarte na tayo, dapat ay kumpletuhin natin. Buti na lang, Matsumoto, nahayag na ang tunay na kulay ng matandang ito. Matsumoto, bakit hindi mo aminin ang mga kasalanan mo? May ebidensya ba kayo? Ebidensya ang gusto mo, di ba kuya? Sige Matsumoto, ang sinabi mo sa Team Link kanina. Naitala ko ang lahat. Ngayon, ipakikita ko sa lahat ang plano mo. Asang pasta ito patuloy na lusubin ang buong mundo para dominahin ng Dongren martial arts ang mundo. Napakakulit mong aso. Di ko akalain na magagawa ito. Tao ka pa ba? Walang hiya at kasuklam-suklam. Masahol pa sa baboy at aso. Matsumoto, ano pang sasabihin mo? Huwag ka nang magpumiglas. Sabihin mo ang totoo, ang pag-amin ng iyong tanging labasan. Hindi ito totoo. Aking pagkukulang ito. Magbabayad ako sa aking mga kasalanan. Hindi ganun kadaling mamatay. Ikaw at ang organisasyon sa likod mo at ang iyong stupidong pamilya, maghintay na lang harapin ang paghuhukom, itaas, idiin pababa. Itay, salamat sa iyo kanina. Kung hindi, tatakas ang tao, naputo lang pahiwatig. Hindi ako yung kanina. Hindi ako ganun kabilis. Kung sino ang gumawa ng kilos? Isang talulot lang, kasing lakas ng bala. Ang ganyang kasanayan ay hindi mailarawan. Meron bang tunay na master? Huwag nang mag-abala maghanap. Ang great siya ay sinilangan ng martial arts. Nagtatagong dragon at tigre. Nalubhasa na parang ulap. Kung ayaw nilang magpakita ng mukha, walang makakahanap nito. Okay, hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Mga lalaki, dapat kayong magsaya ngayon para ipagdiwang ang inyong tagumpay.